What's up again mga quiz, ano? Napanood nyo na ba yung video ni Malupiton? Kung di nyo kilala si Malupiton lang naman ay yung komedyante sa social media, no? May video kasi siya ngayon na tinatanong siya ng HR manager dahil nag-apply siya ng trabaho, ano? Yun ang pag-uusapan natin yun. Kaya siguro maraming maasar sa akin na kakilala ko. Pero wala tayong pakialam doon, ano? Ito yung nasa puso ko. Kumbaga, ito yung nararamdaman ko. No? Sa Pilipinas, alam nyo ba, ang lulupit ng mga tanong, di ba? Yung mga tanong, kala mo pang Miss Universe. Tapos ang sahod naman kakarampot lang din, di ba? Nakakatawa yung mga manager na yan, no? At itindi pa mag-English. Tapos bigla, oh, what's your... Tapos bigla naman, oh sige, tatawagan na lang kita. Di ba? Una pa lang, dapat kung hindi mo na gusto yung resume niya, yung by data niya, dapat hindi mo na pinatagal yung oras. Diba? Dapat sinabi mo, nako, hindi qualified yung ganitong resume. Siguro, pwede ka na mag-apply sa iba. Hindi yung tatanungin mo pa. Tatanungin mo, napakatagal. Nabulol-bulol na yung tao, hindi mo rin pala tatanggapin. Ito pa, base sa aking experience, ano? Nag-apply ako dati, no? Call center. O, ayan. Ha? Mga call center dyan. Di ba, nag-apply ako. English ng English, tropa, no? Si kuya. English ng English. Aba, nagkabulol, hindi naman sa bulol, sa sobrang ano yung English niya, ocean, gumaganon-ganon pa, hindi ko na maintindihan. Ang hina pa ng boses mo, di ba? Pagtatanong ka na lang, lulupitan mo pa. Pakakala mo, Amerikano yung kaharap mo, mukha lang. Oy, mukha lang, pero Pilipino to. May second interview pa at may final. Aba, ano to? Level by level, boss fight? Dapat maipasa mo yung boss fight? Aba, sana nag-video games na lang ako. Tapos pag napatalo ko kayo, pasado nyo na ako. Diba? Kayo naman talaga, oh. Alam mo, hindi ko sa naman sa nilalait lahat, no? Katulad yan na pinsan ko, pamangkin ko, manager din yan, HR. So, naasar-asar ko din. Pero okay yan. Marami namang mababait na mga manager, di ba? Kahit pa paano pinapasa nila yung mga wala pang experience. Yung iba naman, bida-bida, di ba? Totoo na makapag-English, tas hindi papasa. Minsan ipapasa ka sa umpisa, pagbalik mo, wala rin, di ba? Liligwakin ka rin. Para lang meron kunwari na, oh, may mga nag-apply dito, di ba? May masabi lang na gano'n. So, bago-baguhin nyo yung ugali nyo. Nako, ito pa, no? Experience ko din sa ibang bansa. So, nakapag Abu Dhabi na ako. So, nag-apply ako doon, parking boy. Ano, syempre, pagdating mo doon, prepared ka, kahit na barak-barak yung English ko. Pero ang ginawa ng babae is Indian, overqualified pa ako. Hindi naman niya ako tinanggap, no? So bakit hindi niya ako tinanggap? So naitanong ko na bakit hindi ako po pwede. Siyempre, ang sabi niya overqualified dahil hindi daw match sa itsura ko yung pagiging parking boy kasi sobrang init nga doon. So, yun lang, dapat daw sa mall ako. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng HR, lalo na sa ibang bansa, wala rin naman silang pinipili kahit na lalo sa Amerika kung matanda ka, pwede hangga't kaya mo pa magtrabaho, magtatrabaho ka, 'di ba? Wow! Go lang ng go. Kung kaya mo 'to, sige na, go, pasado ka, 'di ba? Marami akong kilalang ganyan na kahit na may edad na, kahit talagang medyo, 'di ba? Taba or something na no, kung kaya magtrabaho, go lang ng go. Dito sa atin hindi na po pwede 'yan. Kapag nakita ka ng ako kaya rin ako nag-gym Totoo to, real life to Kaya ako nag-gym dahil meron akong pinag-applyan dati. Fast food, wag hindi ko na sasabihin kung ano pa. Tinignan ako mula ulo hanggang paa dahil payat ako noon. 'Di ba? Isa lang naman ang tanong niya pero pinakanta mo pa ako. What? Langya ka. Pinakanta mo pa ako kasi yun daw yung ano ko Sabi ko sumayaw na lang ang talent ko. Dahil sa sobrang sikip nga doon sa area na yon, pinakanta niya na lang ako. Ano? Tapos isa lang ang tanong niya sa akin, guys. Kaya mo bang magtrabaho? Kasi nga mula ulong hanggang napakapayat ko noon. Yun, doon ako nag-gym, doon talaga ako nagpursige para hindi ako magmukhang payat dahil doon sa tao na yun. Pero nga hindi ko siya kinagalitan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Maraming salamat pa dun sa tao na yon dahil nagpursige ako para magbago yung tsura ko. No? Kahit pa paano, dahil kung hindi ako ginanon niya, di sana wala ako Kumbaga, talagang payat pa rin ako at nagmumukha siguro kong adik, di ba?
At kung napanood mo dun sa Kimalupito, no, tinanong siya na paano mo makikita yung sarili mo 10 years from now, 'di ba? Tama naman yung sagot niya. Pag mong pangunahan yung ano, panahon, 10 taon yun, ang tagal. Sa isang taon nga, hindi mo alam kung anong mangyayari. Malay mo, may mamatay. May mamatay yung nagtatanong o mamatay yung pinagtatanungan, di ba? Yung mga, minsan, ayusin nyo rin yung ano, yung question nyo. Bakit ka, bakit mo naisipang pumasok dito? Aba nga, natural. Hiring ka. Di ba? Wala namang papasok sa inyo kung di kayo hiring eh. Kayo naman talaga oh. Tapos tatanungin ka kung ano expected salary mo. Tapos pag nagbigay ka ng ganitong numero, sabihin nila, hindi namin kaya yung ganyan. Eh, nagtanong ka pa. Di ba? Pero maganda yun na pinagtanong mo siya kasi alam mo na ngayon yung kapasidad ng ano, ng pagkatao niya. Kunyari 30 mil ako, o mababa pa yun, o 50 mil ako. 'Di ba? Ngayon alam mo na, yun ang expected niya sa sarili niya. 'Di ba? Pero dahil hindi mo kaya, bababaan mo, lulow-blow mo. 'Di ba? Eh ganun talaga, para kunyari may pumasok sa inyo na malupit, 'di ba? Kaya para lang sa akin, no, bago kayo magtanong ng pinakamalulupit na tanong na akala mo pang Miss Universe, no, hindi din kayo tigapagmana ng ano, ng kumpanya na yan. So, dapat ang tanong nyo, yung sakto lang. Huwag nyo nang pahirapan pa. Dahil naghahanap yan ng trabaho, hindi yan naghahanap ng ano, ikasasakit pa ng ulo. So, may nakausap nga akong lalaki dati. Ano, 10 beses na daw siya nireject sa pinag-applyan niya. Call center din. Pero dahil tuloy-tuloy lang daw siya, kahit na medyo pagod na, nakapasa din siya one time. Pero mo, ha, sa oras, 'di ba, pera ang ginugol niya, 'di ba? Minsan sama pa ng loob. Tapos kung ano-ano pa itatanong nyo, 'di ba? Hindi naman sa ano, o sige na matalino na kayo, naging manager kayo, sige na, nandun na tayo. Pero sana yung itatanong nyo, yung arok lang ng tao. Malay nyo yung tao na yon, 'di ba? Katulad ko, hindi pa ako, kunyari, nakakapasok sa pagbebenta, halimbawa na lang, no? Sana yung tanong nyo, yung medyo kalma lang, hindi yung tipong mapapaisip pa siya na ano, may ABC di ba tayong pagpipilian? Kaya naman, huwag yung pahirapan yung tao, late-late na nga ng sahod dito sa Pilipinas, ganyan pa kayo. Pero syempre, shoutout pa rin sa mga kaibigan ko na manager, nakakilala ko, na kahit pa paano, tumatanggap sila ng walang experience, no? Maig lang yung tanong kasi minsan nakausap ko rin sila eh, di ba? Marami kaming pinag-uusapan, lalo na nagtotoma, syempre. So, nakausap ko sila na may tinatanggap sila. Siya mismo, na kahit na walang experience, dahil mas gusto niya yon. Bakit niya mas gusto na walang experience? Kasi yon talagang gutom na gutom sa kaalaman. Hindi katulad daw nung may experience na, malaki na daw ulo, kaya na ng ganito, 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 alam niya na yung ano. Kahit yung mga bago, sabi niya, at least yung mga bago, gusto pang matuto. Yun ang kinukuha niya. So, para lang sa akin, mga guys, na mga kuys, sana kung HR manager kayo o kung ano man, huwag nyo nang pahirapan yung mga mag-apply. Simpleng tanong lang na sabi mo, binabase ko ang pag-uugali, hindi mo makikita dyan yon. Diba? Ano ka, manghula? Pag nandun na kayo sa trabaho, doon mo makikita yun, kung ano igagalaw niya. At kung doon pa lang sa trabaho, pwede mo naman siya sisantin eh. Hindi sa umpisa pa lang. 'Di ba? Testingin mo muna yung tao bago mo husgahan. Husgahan mo eh. Ganito yung sagot nito sa akin, ang pangit, wag na. Alam ko na to, hindi to maganda ka. Inusgahan mo, yun ang paghusga, 'di ba? Subukan niyo muna ano, mamili din naman kayo, walang problema. Walang problema dahil 'di ba, kailangan niyo ng umangat yung kumpanya, something na ganun, kung ano. Eh pero sa akin lang, huwag yun ang pahirapan pa yung tao dahil 'di ba? Pumunta yan dyan sa initan, kita nyo naman. Minsan, baka di pa nga kumakain yan. Di ba? Pagka, alam nyo naman, pag di pa nakain, nalipasan. Dahil, baka tawagin na siya. Di ba? Walang maisasagot na tama. Huwag nyo na masyadong pahirapan. Di ba? Tandaan nyo, kapwa tayong Pilipino, wag na natin ibabang mga sarili natin. Di ba? Hindi katulad sa ibang bansa, lalo na sa UAE, di ba? Mas priority nila yung kapwa nila, kalahi nila. Sana ganun din tayo, di ba? Wag na natin ibagsak yung mga sarili natin o kapwa natin Pilipino. Yun lang naman, no? Mag-ingat tayong lahat at bumabagyo ulit. Salamat.